Hi. Sa pangalan po ng Kapitang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Ngayon po, nandito tayo sa tinatawag na pinaka-importante ng bagay sa ating buhay. Sa makatuwid, kung papaano ang Diyos sa pamamagitan ng mga bibig ng tagapagpapahayag ng salita ng Diyos, iniuugnay ng Diyos yung kanyang kalooban sa atin kung ano po ang nais niya sa bawat isa. Ngayon po, meron tayong aralin. Sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 25 hanggang sa 28. At narito, ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutukso na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? Ngayon po, kung titingnan po natin, dito sa sitas na ito, mayroong dalawang katauhan. Yung isa, nasa ilalim ng kautusan o tagapagtanggol. Pag sinabing kautusan, law. Ang tagapagtanggol, lawyer. Sa panahon natin ngayon, mga abogado. Ngayon, sino naman yung isa? Ang isa naman, teacher, guro, sa makatuwid ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Ngayon po, yung tagapagtanggol ng kautusan, nakatipindi po siya doon sa kanyang ipinagtatanggol na kautusan. Kaya nga siya lawyer. Ngayon, kumbaga, hindi siya satisfy sa pagsunod lang sa kautusan. Kundi, nag-isip pa siya ng ibang bagay na mas mahalaga sa kanyang sarili. Ang tanong niya, ano ang aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? Ipalagay natin sa ating sarili, tayo po yung nagtatanong. Kahit hindi natin pwedeng sabihin na tayo na yung tagapagtanggol ng kautusan. Ipalagay natin na tayo yung nagtatanong. Ano ang aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? Lahat po yan katanungan ng bawat isa na umaasa sa buhay na walang hanggan. Ano ang sagot ng ating dakilang Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ano ang nasusulat sa kautusan, ano ang nababasa. Ibalik natin sa kalagayan natin. Hindi ba nagbabasa rin tayo ng mga kasulatan? Hindi ba nakikinig rin tayo ng Ebanghelyo? Hindi ba palagi tayong nagsisimba? Kung paano kung ibinalik niya yung tanong sa atin? Ano ang nalalaman natin? Ano ang nababasa natin? Ngayon, ito na yung nabasa. At pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ngayon po, kung titingnan po natin, gusto natin magtamo ng buhay na walang hanggan. Meron pong requirements. Anong requirements? Nakasulat din. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at buong pag-iisip. Isa-isahin natin. Buong puso. Yung pag-ibig ba natin sa Diyos, yan ba ay nasa puso natin? Wala namang mga agam-agam na nariyan sa ating puso, kundi ang Diyos lamang ang nariyan. Wala ba siyang kahati niya?
Masusumpugan ba sa ating puso ang katapatan na tayo umiibig sa Diyos? Dahil hindi pwedeng ibig lang. I love God. Useless po yun. Dapat po nararamdaman natin kung narariyan sa ating puso ang Diyos. Dahil kung iniibig natin siya, pakikinggan natin yung sinasabi niya, at mararamdaman din natin, sabi, siya'y gagawin namin aming tahanan. May relasyon po babalik. Kaya po kinakailangan po sa bawat isa sa atin, maramdaman din ng Diyos kung tayo umiibig sa Kanya. Titingnan niya ang bawat puso ng bawat isa sa atin. Dahil kung may kahati siya, halimbawa, iniibig natin ang Diyos. Dahil sa pag-ibig ko sa Diyos, ang hiling ko sa kapatid kong ito gumaling na. Pero merong agam-agam, gagaling pa ba siya? May pagdududa. Kaya paano masasabi na sa puso, yung buong pag-ibig na yan, kinakailangan itudo natin yung pag-ibig na yan sa Diyos. Ano ba? Buong kaluluwa. Ano yung kaluluwa? Yung kamalayan natin. Yung naturalisa ng ating pagkatao na nakikita ng ating kapwa. Mag-iba po kasi yung espiritu, iba naman yung kaluluwa. Ang espiritu yung diwa, ito, isip. Pero yung kaluluwa, ito yung mga pang-araw-araw nating ginagawa na nakasanayan natin mula nang tanggapin natin yung aral at nakinig tayo ng salita ng Diyos. Ito na yung pamumuhay natin, ito na yung kaluluwa natin. Ito yung magmamana ng walang hanggang buhay. Kaya po dapat, yung pamumuhay natin, dapat ipinapakita natin na iniibig natin siya. Ang problema na, kapag mayroon na pong mga panangailangan lang, saka lang natin naaalala ang Diyos. Kinakailangan po, sa bawat isa sa yung ipinamumuhay natin na ayon sa kalooban ng Diyos, pag-ibig po yun sa Diyos. Ano ba sabi? Ng buong lakas. Dito po, kalimitan, nagkakaroon ng problema ang bawat tao. Dahil ang tungkulin ng tao sa Diyos, walang iba, sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero kung ano po ang nangyayari? Kapag nagkakaroon na ng karamdaman ang tao, saka na lang naaalala ang Diyos. Habang malakas pa, nakakalimutan ang Diyos kahit manalangin o tumawag sa Kanya. Kung aralin natin, hindi pa sa ospital, kasi tayo hinubog na tayo, kapag may sakit, doktor. Pero ang pinagkatungkulin talagang priority, sumuko tayo sa Diyos, humingi tayo ng tawad para lumayas yung espiritu ng karamdaman na naririyan sa ating katawan na siyang nagpapahirap, kaya tayo nagkakaroon ng karamdaman. Kapag sinuko natin ang ating sarili, nagsisi at nilinis ang ating puso, lalayas yung masamang espiritu ang papalitan mabuting espiritu. Sa makatuwid, patatawarin tayo ng Diyos ang sisilid na dyan sa ating puso, Espiritu Santo. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong lakas. Hindi lamang dapat naaalala natin ng Diyos sa oras na tayo'y mahihina, kundi kahit tayo'y malakas, walang karamdaman, dapat po hindi tumitigil ang ating pag-ibig sa Diyos. Palagi tayong tumatawag sa Kanya. Paano kung nakakalimot na tayo, masasabi ba natin iniibig natin siya ng buong lakas? Dahil pagkaminsan, kapag malala na yung karamdaman, hindi ba ang mga pasyente kapag dinadala sa ospital, dahil mayroong ari-arian, mayroong mapagkukunan ng panggastos, kaya takbo agad sa ospital. Pero pag mayroong karamdaman, hindi ba ang mga pasyente kapag dinadala sa ospital, dahil mayroong ari-arian, mayroong mapagkukunan ng panggastos, kaya takbo agad sa ospital.
Ngayon, ano mangyayari? Kung kailan huli na ang lahat, saka siya papasok doon sa maliit na silid na mananalangin ng kaigdig. Hindi ba gabaliktad? Dapat, kahit malakas man tayo, kung nagkaroon tayo ng karamdaman, kinakailangan alay natin yung kalakasan na iyan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos. May takot tayo na hindi tayo dapuan ng karamdaman. Yung lakas na yan ang gamitin natin na magipagod tayo sa Diyos, hindi lang dapat sa oras na kung kailan mahihina na tayo sa katayong natututong manalangin sa Diyos. Bakit po? Kasi ang tao po kasi, mayroon tayong kalakasan. Gaano man kalakas ang isang tao kapag dinapuan ng karamdaman, dumarating din ang kahinaan. Naaalala rin may Diyos. Kaya nakapagsisigaw, Diyos ko mahabag ka sa akin, pagalingin mo ako. Dahil makapangyarihan po ang Diyos, wala na tayong ibang lalapitan maliban sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano pang sabi? At nagdoong pag-iisip. Sa bawat oras ba, pagkakataon, ano man ang ating ginagawa, palagi bang naaalala natin ang Diyos? Hindi lang kung may problema lang sa tayo tatanong, Diyos ko, bakit nangyari ito? Kasi kung halimbawa, nagkaroon tayo ng problema, tapos minsan sisisihin pa natin ang Diyos, bakit nangyari ito? Sa totoo lang, tayo ang gusto natin, tahimik na buhay, maayos na buhay, walang problema yung buong buhay. Pero ang Diyos po, para lang maalala tayo, bibigyan niya tayo ng mga obstacle. Mga pamamaraan para malaman niya kung tapat tayo sa Kanya. Dahil kung walang mga problema, walang mga pagsubok, useless po na kinikilala tayo ng Diyos. Dahil po sa eskwelahan, hindi ka tataas ang antas mo kung hindi ka dadaan ng exam. Kung ang exam po kasi, ang purpose yan, para malaman kung may natutunan tayo. Ang problema, sinumok tayo, galit pa tayo nung sa examiner. Hindi po dapat ganun. Kundi, magpasalamat tayo dahil pinagkaloob pa ng Diyos na maalala tayo para subukin, ibig sabihin mahal pa tayo ng Diyos. Kaya dapat ang isipin natin, kaya mayroon man yung mabigat na problema o magaan, may karamdaman man yan o wala. Nalubog man sa kung ano-anong buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Nasubok man ng mabibigat, dapat sa ating pag-isip, ibigin pa rin natin ang Diyos dahil ang tao gusto niyang mapabuti yung buhay. Sa kabila ng kabigatan natin, dahil tayo'y nasa laman, magagawa ng Diyos na malagpasan natin yan. Ang importante po kasi dyan, itawid natin. Hindi yung nalubog na tayo doon sa isang kalagayan na hindi na tayo magbabago. Kundi dapat, yung exam na binibigay sa bawat isa sa atin, dapat po maipasa natin. Hindi ba dapat tayo nag-aral pa? Ang gusto natin pumasa. Dapat po sa lahat ng pagsubok na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa ating pag-iisip, ay mabigat man yan umagang, ibigin pa rin natin ang Diyos ng buong pag-iisip para tayo tulungan na magtagumpay at malagpasan natin yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Yan po ang unang pamamaraan ng Diyos para magtagumpay tayo. First criteria, unang requirements, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo at buong pag-iisip. Ano po yung pangalawang criteria? Para magtanggap tayo o magmana ng walang hanggang buhay. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Paano natin magagawa ang pag-ibig sa ating kapwa? Ang tanong, paano nga ba? Ang sabi
sabi, kagaya ng iyong sarili. Unahin muna natin yung sarili. Ano ba yung ginagawa natin sa ating sarili? Pinakakain ba natin ang ating sarili ng 3 ulit sa maghapon? Pinapainom ba natin ng tubig? Binibigyan ba natin ng sapat na tulog? At binibigyan rin ba natin ng pahinga? Nagagawa ba natin manalangin at makipag-ugnayan sa Diyos? Kung lahat ng yan ay ginawa natin sa ating sarili, i-apply naman natin sa labas ng ating katawan. Kung tayo kumakain, dapat po mag-aya din tayong kumain. Kung tayo kumakain, binabaliwala natin yung ibang gutom. Anong kaugnayan natin sa ating kapwa? Paano natin masasabing iniibig natin ang ating kapwa? Halimbawa, nauuhaw na yung ating kapwa. Dumalaw sa atin, nilatagan natin ng tubig para makainom, hindi ipinagkait natin. Ano mangyayari yan? Wala na yung koneksyon. Kaya kahit pinakalimbawa yan, yung trato natin sa ating sarili, dapat yun din ang trato natin sa ating kapwa. Kaya kung tayo po ay nagkakaroon ng pahinga, kinakailangan kahabagan din natin yung ating mga kapwa na wala ng pahinga sa kaiisip ng mga problema. Sabi nga, magdalahan kayo ng pasanin sa isa't isa. Ano-ano po bang mga pasanin? Halimbawa, hindi tayo makalusot o makalabas dun sa problema na pasan-pasan natin. Bakit pa natin papasin? Bitawan mo na yan para hindi ka na mabigatan. Alam mo na mabigat, bakit mo papapasanin? Di ba ga? Sabi mga dalahan, i-share natin sa ating kapwa. Alam mo kapag yung problema ko ganito. Ano kaya ang solusyon nito? Hindi ba kapag isinir natin, kasi iba po ang kalagayan ng isang taong nasa loob ng problema at doon sa taong nasa labas ng problema. Mas malinaw po ang pag-iisip ng nasa labas ng problema. Yung wala mismo doon sa sitwasyon. Kaya po, isinishare, ipinabahagi. Dahil po, kinakailangan, nariyan lang ang ating kapwa na kapaligid sa atin. Kasi po, yung pag-ibig kasi sa kapwa, minsan, kapag mayroon pong problema yung kapwa sa atin, ano ang turo ng ating dakilang Panginoon? Ibigin mo ang iyong kaaway at idalangin mo ang sa inyo'y nagsisiusik. Ibig sabihin, dapat po, kahit gawan tayo ng masama, kahit tayo'y siraan ng puri, kahit tayo'y gawan ng kung ano-ano, ng ating kapwa, umurahin man, na hindi tayo tinatantanan, ibigin pa rin natin sila at idalangin na magliwanag ang kanilang pag-iisip. Yun po yung pamamaraan natin ng pag-ibig sa kapwa. Hindi selected o pinipili lang yung taong kakaibiganin, kundi lahat. Dahil halimbawa, ang hinahanap natin, unlimited, o kaya walang hanggang buhay, everlasting life. Yun yung pinaka-requirements, yung pinaka-objective natin, pero pinakailangan ito ang requirements. Kaugnayan mo sa Diyos at kaugnayan sa ating kapwa. Ibig sabihin, kung ba'n silang dalawa, hindi pwedeng isa lang. Hindi naman pwede puro mabubuting gawa lang sa kapwa at hindi naman nagsisimba. Useless din. Kinakailangan yung dalawa na yun, magkasama yan. Unahin ang Diyos at pagkatapos, isunod yung kapwa. Halimbawa, araw-araw may tinutulungan tayo na makapagin tayo sa kapwa. Pero, sasabihin natin, nagsisimba naman ako kaso kada ikalawang linggo lang. Ang tanong po dyan, gaano ba natin ipinapakita sa Diyos yung pag-ibig natin sa Diyos? Dahil kung tayo may katapatan sa Diyos, ang pag-iingat natin sa ugnayan natin sa Diyos, dapat walang putol po yun. Ganun din ang paglilingkod natin sa ating kapwa. Dapat dire-diretso po yan. Kahit
nasa kalagayan man tayo na may kabigatan din tayo sa ating buhay, sa ating sarili, gawin natin halimbawa yung mga komedyante. Kasi ang mga komedyante, kapag naroon sila sa kanilang trabaho, nagpapatawa sila ng nagpapatawa. Kahit na pag-uwi niya sa kanyang bahay, may problema din siyang sarili. Kahit namatayan niya ng mahal sa buhay, nagpapatawa pa rin siya ng nagpapatawa. Ibig sabihin, kinakailangan po kasi yung mga bagay na yan na hindi naman dapat mahalaga, iniiwan natin yan sa isang tabi. Kahit tayo may sarili rin problema, nangangailangan din yung ating kapwa, mas una nating pahalagahan yung ating kapwa. Yun po yung pag-ibig sa ating kapwa. Yun po yung importante doon. Dahil gusto natin lahat magkamit ng buhay na walang hanggan. Kaya po, ang hinahanap dito, sabi sa ibang bahagi ng kasulatan, sa biyaya, kayo'y nangaligtas, hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Anong ibig sabihin nun? Tutol ba ang Diyos na kapag gumawa ka ng mabuting kapwa, ay mabuting gawa sa ating kapwa, useless pa rin? Hindi. Yung kaligtasan po kasi, yun yung kasiguraduhan na sa pamamagitan ng habag at awa ng Diyos, tayo yung magtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ngayon, yung mabubuting gawa, produkto na lang po yun. Resulta ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kung halimbawa, mapagkay tayo ng pag-ibig sa kapwa, hindi natin ipinapakita yung pag-ibig sa kapwa, wala pang bunga nakikita sa ating sarili. Wala pang produkto. Hindi pa nakikita sa ating sarili na tayo pala ay templo ng Diyos na buhay na nanahan sa ating mga puso. Marahil nabubuhay pa tayo sa laman. Kaya, nagagalit pa tayo, naiinis pa tayo, napupot pa tayo sa kapwa. Pero sa oras na isinupo na natin ang ating sarili sa Diyos, hindi na akong nabubuhay sa ating sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa ating sarili sa makatuwid. Wala na tayong kaaway, wala nang kaalit, wala nang kagalit. Lahat yan kaibigan. Lahat ng ating kapwa, mahal natin sila. Yun po yung bunga. Kaya po, kinakailangan po, matutunan ng bawat isa sa atin dahil ang gusto natin magkamit tayong lahat ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat, ingatan din natin yung requirements ng Diyos. Pag-ibig sa Diyos, buong puso, kaluluwa, lakas at pag-iisip at pag-ibig din sa kapwa katulad ng ating sarili. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Ibig sabihin, hindi lang sa pamamagitan ng sinasabi na iniibig natin ang Diyos at iniibig natin ang kapwa, kundi kinakailangan ginagawa. Yun po yung pinaka-importante para magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Siguro hanggang dyan na lang ang pakikibahagi natin sa oras nito. Salamat po at alaman ang ating kahilingan, karaingan, ipagkalog natin na igulog lahat yan sa Diyos at bibigyan niyo tayo ng kalaanan at kalanasan sa lahat ng problema at karanasan. Salamat at sa magandang umaga sa atin.